Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, today is nandito pa rin tayo sa ating series na Warrior of Love. So, ngayong araw, ang tatalakayan natin is yung two kinds of love, which is yung worldly love versus godly love. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Matthew chapter 5 verses 43 to 48. So, sabi rito, in English version, "You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than the others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect." So, pahapyawan natin siya in Filipino version. "Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo ay maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama at nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga di matutuwid." So, kinokorek lang nitong verse na to yung mindset natin, yung typical mindset ng mga tao na only those na parang hindi masyadong nakakagawa ng kasalanan, or yung hindi lang yung mga taong sobrang buti, or hindi lang yung taong mas mabuti ng kaunti sa atin yung pinagpapala niya. So, parang walang favoritism. Lahat tayo pinagpapala niya, lahat tayo minamahal niya. So, actually naman, lahat naman tayo makasalanan, pantay-pantay tayo. Kaya nga, tinatawag na godly love kasi despite those sins na nakocommit natin, is minamahal niya pa rin tayo ng pantay-pantay. Kasi kung worldly love lang yon, hindi niya tayo mamahalin kung wala naman siyang benefit na makukuha sa atin, di ba? So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, worldly love depends on costs and benefits. So, ito nga yung nabanggit ko kanina, kapag ang tao nagmamahal, mostly may nakukuha siyang benefit doon sa pagmamahal na yun. Like, for example, may kaibigan ka na nakipagkaibigan ka dahil may printer siya, parang ganon. So, nagkakaroon ka ng benefit. Kaya ka, nagmamahal ka kasi nga magkakaroon ka ng benefit. Like for example, magbo-boyfriend ka kasi gusto mo may hatid sundo ka sa motor. So parang ganun. So, ayun yung mga naisip kong example. So, marami pang iba. So, basta yung worldly love, nagde-depend siya sa mga benefit na makukuha natin once na magmahal tayo. Number 2, godly love transcends worldly love. So, never magiging magkapantay itong dalawa na to. Kasi yung godly love, ito yung pagmamahal na pinapakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo and the Lord God, na kahit nga napakamakasalanan natin, si Lord God, sinacrifice niya pa rin yung nag-iisang anak niya para lang tubusin tayo sa mga kasalanan natin and iligtas tayo. So, yun yung godly love, yung even without anything in return, ginagawa mo yon solely out of love, out of genuine love. And number 3, God rewards godly love. So, tayo dapat matutunan natin i-differentiate yung dalawa, yung godly love versus worldly love. Kasi yung worldly love is, makamundo nga. Kasi nga, nag-expect tayo ng anything or something in return. But in godly love, pure and genuine yung pagmamahal natin, na kahit walang balik sa atin or kahit wala pa tayong makuhang anything out of that love, hindi tayo nag-expect ng kahit miski reciprocation. So, ayun yung godly love, na kapag nakita ni God na parang nagmamanifest sa atin, is i-reward niya tayo. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application.
Number 1, transcend worldly love. Number 2, love those who hate you. And number 3, receive reward from God. So, by now, after hearing this devotion, we should be able to know kung kanino ba natin dapat i-apply itong devotion natin for today. Or kung, sabi nga rito, to whom shall you apply this devotion today?